Isang magandang mapagpalang araw muli sa atin lahat mga boss, and welcome back to my YouTube channel. Bacron, So ayun mga boss, pagbibigay lang tayo ng update sa ating mini backyard ornamental fish farm dito sa Labuan, Sangiting, Pangasinan. At ipapasilip ko sa inyo kung ano yung gagawin ko itong araw na to. Nang sa ganun is meron naman tayong pakunti-kunti, meron tayong natatapos dito at magkaroon naman ng improvement dito sa ating mini backyard ornamental fish farm mga boss. So ano pang inaantay natin? Tara, umpisahan na natin to. So ayan mga boss, kung nakikita nyo, bali ito nga po yung pinagkakaabalaan ko dito sa ating mini backyard fish farm natin. So ayan, kung makikita nyo is maraming mga buti dyan. Ayan, halo-halo mga klase ng buti na yan. At kung makikita nyo, meron pang mga DVD dito na mga sirana. Tapos mga speaker, bali hindi naman sira to totally. So dahil nga sa itinambak ko siya dito mula nung nag-ayos ako, yan, hanggang sa nasira na lang siya. So ayan, nandito pa yung mga buti. Napakaraming buti po yan. So bali ito yung tatanggalin natin. Ito yung babaklasin natin ngayon. So kung makikita nyo is talagang mahirap mo nang baklasin to, lalong-lalo na itong parte ng mga yero. Ayan. Kasi plano ko nga muna na pangsamantala is dito muna gumawa ng ating kusina. Nang sa ganon is hindi naman pakalat-kalat yung ating mga gamit at maging organized naman siya dito. So ipapakita ko siguro, hindi ko na may papakita kung paano ko siya babaklasin. Ang may update ko na lang sa inyo is kung paano siya, kung i-update ko na lang ko kayo doon sa nabaklas na siya. So ayan, sisimulan ko na lang to at hindi kaya ng ating memory ng ating phone para mag-save ng maraming videos, kaya ito na lang muna. Abangan nyo na lang yung update nito mga boss. So ayan mga boss, magbibigay na rin tayo ng update dito sa ating ginawa dati na project na kulungan ng kalapatits natin. So kung makikita nyo, ayan, duwagda. Bali nilagay ko na nga pala po dito yung ating mga kalapati. Ayan. So ayan ang itsura ng ating kalapati. Bali ginawa ng bayaw ko to. Ayan, naglagay siya dito ng nakahang na paitlogan ng ating mga kalapate. So bali may itlog dyan na dalawa, pero hindi ko alam kung mapipisa yan kasi sabi nga ng ating kaibigan din na hindi daw maganda kung ang gagamitin nating paitlogan nila is dayami. Mas maganda daw kung buhangin na pino. So ayan, tapos gumawa na lang din tayo dito ng kanilang pakainan. Bali malaki yung pakainan nila. Bali ang nakalagay pa lang dito is yung mag-asawa pa lang. Pero mukhang magkaaway ata tong dalawang kalapati natin na mag-asawa kasi magkaiba sila ng tinitirhan. Ayan po yung lalaki at ito yung babae. Makikita nyo yan yung kanilang itlog. Ayan. Mayroon ata silang hindi pagkakaunawaan. Mag-asawang kalapati. Tapos naisip ko na rin na bumili ng ganito. Kasi nung pumunta ako ng bayan, nakita ko ito sa palengke. At binili ko na lang din itong painuman nila. Sa ganun hindi tayo laging nagre-refill ng kanilang painuman. Tignan din natin yung isa nating kalapati na mag-asawa sa kabila. So ayan, nandito tayo sa isang nating kulungan. At titignan lang natin yung isa nating kalapati. Ayun. Wow! Sa wakas. Wow. Finally, nagkaroon na rin siya ng napisa na rin. So, maganda rin. Kahit pa paano yung dayami nakapagpapisa pa rin sila. Kasi kung makikita nyo, yan. Nakapagpapisa din tayo sa wakas. Tayo ito yung mag-asawa. Huwag na natin silang istorbohin. Baka mamaya hindi pa pisaan yung isa nating itlog ng kalapate. Tapos ito naman yung ating female na rabbit. Matagal na sa atin tong rabbit na to pero ilang beses na siyang
pinakastahan natin pero hanggang ngayon hindi ko alam kung bakit hindi pa rin nabubuntis. Pero napansin ko itong alaga nating female, pag nilalagay ko siya sa male natin, siya yung nakikita kong kumakasta at pumapatong sa lalaki natin. What? Pero nang tinignan ko naman yung ari niya, is naman siya talaga, babae. So may pagkatumboy ata itong rabbit natin na female. Tapos ito yung female sa male natin. Ayan. Bali ito yung update natin sa ating rabbit. Sana mabuntis tong isa nating female na white rabbit. Tapos magbibigay na rin tayo ng update dito sa ating alagang mga isda. Napapansin nyo, yung sa huli ay yung mga iba kong mga vlog na sinabi ko na lilinisan natin to. So bali ang ginawa ko nga pala dito is binaklas ko na lahat. Tapos nung binaklas natin, yung mga divider na ginamit natin na glass dito, natanggal lahat sila. So ang ginawa ko na lang dito is naglagay na lang ako ng tie wire. Yan yung tie wire natin, alambre. Then pinahigpitan na lang natin, tapos itong mga divider na ginawa natin is nakaano na lang to. Bali hindi na siya nakadikit, kundi nakaano na lang siya, nakaipit. Pero ganun pa man is okay pa rin naman. Yan, siguro yung iba hindi na nga lang niya naiaangat. Pero kahit pa paano kung nakikita nyo, yung tubig, nagfo-flow pa rin siya. So, yung tubig aquarium natin is malinis na. So, kung makikita nyo yung mga rancho natin dyan, tapos yung mga oranda natin is malalaki na sila. Unlike before na talagang fry pa lang sila. Ngayon is na sila. Kahit pa paano naging juvie na sila. Tapos yung iba naman naging medium na. Tapos ito naman yung isa nating ganun din, nagpalit din tayo ng tubig. 100 water chins na rin natin sila. Ayan. Tapos ito yung pinapalaki natin na mga angel fish na gagawin nating mga breeder natin. So hindi natin binibenta yan. Pati itong mga rosy barb natin, hindi rin tayo nagbebenta. Bali, pinapalaki lang natin to, tapos gagawin lang din natin mga breeder natin. Kung mapapansin nyo, bali ito yung mga natin. Yung mga, kung nakikita nyo yung mga nakagalagay na mga garapon, marami po yan. So, bali yan yung mga natin, beta fish natin. So, ayan, naglagay na lang din tayo dito ng putos plant. Tapos dito naman sa ating feed natin, bali yung pinaka-feed natin na male is namatay na. Bali ito na lang yung mga anak nila. Pero kahit pa paano nakapagparami pa rin naman tayo dito sa mga feed natin. Bali juvie pa lang itong mga feed natin. Pero dalawang klase kasi yung feed natin. Ayan. Yung isa nating feed is yung pagkabuntot ng mga female natin is may pagka-blue. Pero lahat ng mga lalaki is ganito yung kalalabasan niya. Feeder pa rin siya. Tapos ito naman yung HW pastel natin. Ayan. Kahit pa paano nakapagpalaki na rin na tayo, pero hindi pa rin to sapat para ibenta na natin. Kasi ang hinahabol kasi natin dito is maging massive breeding tayo. Yung continuous na lang yung pagbibreed natin. Kaya kailangan natin ng maraming breeder nang sa ganun is mag-continue sila. Ayan. Bali ito yung HW white na HBW pastel natin. And then ito naman yung HBW white natin. Ito yung half black white. Ayan, kung makikita nyo yung kanilang buntot. Ayan. Nagre-reflect kasi yung natin. Bali, joby pa lang ito mga to. Pero meron ng breeder sa kabila din. Ayan. So, kung makikita nyo yung buntot nila is napakaganda naman. Pero joby pa lang ito mga to.
Then ito naman yung matagal nating pinipilit na i-breed kasi lagi tayong namamatayan nito. Ito yung yellow cobra snake skin natin. Yan, kung makikita nyo, yan. So ayan nga mga boss, kung nakikita nyo is marami na tayong mga bakante dito. Kung nakikita nyo dati, marami tayong mga aquarium dyan sa baba. Tapos dito, meron din yan. Hanggang dito, meron yan. Pero kung nakikita nyo is marami na talaga mga bakante na mga aquarium natin. Gawa nga ng napansin ko kasi yung mga isda natin na binibreed natin, lalong-lalo na yung ready. Yung mga ready na mag-breed, ang nangyayari is hindi sila nakakapag-breed. Gawa nga ng hindi maganda na mag-breed sa aquarium, lalo na kung mga 5 gallons lang. Kaya ang ginawa ko, nilagay ko sila dito. Ito yung the best na ilagay sila sa mga banyera, sa mga container na medyo mas malaki kaysa sa 5 gallons. So pag mga ganito, 100% katulad nito nung naglagay ako, meron na rin ako nakikita mga fry dito. Ewan ko kung makikita nyo yan, katulad yan, mga fry na yan, yan. So, talagang mas maganda sila pag nakalagay sa ganito. Bali, ito yung Mickey Mouse natin. Tapos ito yung mga wagtail natin na mga platy. Yan, meron din na rin to mga fry. Ayan. So, ipapasilip ko rin sa inyo yung mga iba nating breeder dito. Yan yung mga red rostel natin. Nandyan yan. Tapos ito yung sinasabi ko sa inyo kanina na natin. Yan, meron na rin mga fry yan. Hindi lang masyadong mapansin. Pero may mga fry na yan. Ito yung natin. HBW pastel natin. Tapos nandito naman yung breeder natin ng ito. Ano pala to? Ito yung yellow tiger mosaic. Ayan. Tapos ito ipapasilip ko lang sa inyo yung mga red dragon snake skin natin, tapos yung mga magenta pink natin na dwarf. Papasilip ko sa inyo yan. Bali ang gagawin natin is kukuha lang ako sa natin, viewing tank natin. So, ayan. Hindi ko muna ipapasilip sa inyo to kasi kukulangin talaga tayo sa memory ng ating cellphone. So, bali ito nga pala yung sinasabi ko na natin, mga Sagittarius natin. Ayan. Balisteria pala. Sorry. Ito yung mga balisteria natin. Bali, ang gagawin ko dito, yung nakita ko ng mga flower base, yun ang ilalagay ko. Bali, itong mga, natin, balisterias natin, yan ang ilalagay ko doon para ilagay doon sa ating aquarium. So, ayan mga boss, kung nakikita nyo, ito na yung natin, RDSS. Ito yung sample na sinabi ko sa inyo na ipapakita ko. Kung makikita nyo yung kanilang mga buntot ay napakaganda. Bali, ito yung Dumbo Air na RDSS natin. Sulit na sulit to mga boss. At napakaganda naman talaga. Malaki-laki ng kanilang mga buntot. So, sana makapagparami pa tayo nito. At sana makapag-umpisa na rin tayo na makapagbenta nito. Pero kailangan pa kasi natin ng sasakyan kahit papaano. Kasi hindi naman natin pwedeng ilagay na lang natin sa bag at wala naman tayong mapag-displayhan or wala tayong mapagsasabitan. Kaya kailangan natin pag-improvise ng mga gamit. At ito naman yung isa nating dwarf magenta pink natin. So yung mga buntot nila is round tail lang yung mga yan at hindi long tail. At napakaganda rin naman to, lalo na kung may ilaw is nagre-reflect yung bali yung pagka-pink nito is parang may pagka-purple, ganun na may pagka-blue. Tapos ito naman yung isa mga boss, kumuha din tayo ng sample ng ating tuxedo. So makikita nyo, yung tuxedo natin is ganyan din, round tail. Tapos pulang-pula. So napakaganda rin yung kanilang mga buntot mga boss.
boss. At hindi siya yung long tail, kundi round tail po yung mga yan mga boss. So, kung makikita nyo, solid na solid po yan. Astig. Kaya sana, makapagparami din tayo pa nito at makapag-out na rin tayo. At yun nga lang, kailangan nga din natin, tulad ng aking sinasabi, kailangan natin ng mga gamit para makapag-umpisa na rin tayo. So ayan mga boss, ito lang muna yung aking update sa aking mini backyard ornamental fish farm. At kailangan ko na rin umpisahan at sana mayroon akong magawa at matapos sa araw na to. Nang sa ganon, kahit papano, kahit yung bubong lang matanggal ko, then pa konti-konti maipatayo natin. Since mag-isa lang din naman tayo dito sa ating backyard fish farm, is pa konti-konti is matatapos din kahit papano. So maraming salamat muli sa ating mga followers dyan, mga subscribers dyan na matyaga na nag-aantay ng ating mga update sa ating mini backyard ornamental fish farm dito kay Bokron Fish Keeper. Hanggang sa muli, ako'y nagsasabi sa inyo na mabuhay kayo hanggat gusto nyo. Paalam!